mayong hapon sa tanan. Salamat ta sa mayong panglabas ni Helen, mayo na daw iyang ubo. Salamat kayo. Salamat ta sa mayong pang-abot nilang early, nilang Naisel. Iyang gidala din iyang anak Monshine. Salamat kayo. Problema lang namo kay pag-abot ning early, daghan may gisakitan og tiil. Si Adet nangita siya haplas. So, salamat ta sa atong padayon nga buluhaton dito ta sa Boulevard gahapon. Naghatag padayon tag paghimog trucks, panghatag og trucks. O dako kayo atong kalipay nga nakita nato ang resulta sa awit sa choir. 8 ang ilang na-save gahapon sa ilang soul winning. So, salamat ta sa choir o makita ninyo ang resulta nga ang ilang gahom na adiha sa ilang pagpanglakaw, pagpangita og kalag. Kapong adlaw atong na-baptize si Nissan Albarazin kapong adlaw. Dahil doon na siya bagong napalit nga multicab ato pong giblisingan atong giampuan kapon. So mao na atong nahimo kapong adlaw. Dako atong kalipay tungod kay daghang babag ang pagka-baptize ni Nissan. Nilibog ko unsa iyang ngalan, kung sa ngalan nimo sa Nissan. Nya akong pagdungog Nissin kay ko tuog Nissan. Pag-ingon niya nga Nissan sakyanan ko ay Nissan di ayo ning ngalan ani. So salamat ang ni-submit siya for water baptism. So ato siyang sa wala pa ta magbaptize ato naman ning naandan nga ato yung explainan sila nganong gibaptizan. Ato silang istoryahan nga kinsay dunay right authority to baptize. Atong gibasa ang bulong sa Ginoo, Isaiah chapter 40 verse 3. Dayon Malakay atong gibasa ang Book of Malakay din, Book of Mateo. Atong gibasa sa Book of Isaiah God na gipadala sa Ginoo nga mag-prepare sa dalan alang sa Ginoo pero wala man yung ang ngalan wala di na ito may balang kinsa. Makabot sa Malakay naagihapoy gisugo sa Ginoo mag-prepare the way of the Lord pero wag yapon mahibali ang ngalan. Makabot sa Mateo mahibalan na nato ang ngalan nga si John the Baptist. So namatay naman to si John the Baptist, giputlan og liog. Ang ipabilin sa Ginoo ang mga Baptist. Ang mga Baptist mao na karon ang dunay right authority to baptize. So, ang uban nagbaptize po, dili man baptist, di na lang buta manghinabot nila kay ila po na kita pulong sa Ginoo yun ang atong gibasihan. Nga si Jesus Christ ang baptize si John the Baptist. Ang mga apostles ang baptize si John the Baptist. Therefore, masabtan na to nga baptist nila. Naikaroon ang katuanan kay karon panahon na kay atong madunggan nga si Jesus Christ po kuno Palestinians. Kadako ang diferensya po ng pagtulunana. So mauna na siya ang right authority. Right, then atong istoryahan siya sa right subject. Ang right subject sa baptism mauna ka nang na-save na. Kanang na-save na. Pag na-save na ka, meaning midawat ka sa gospel, midawat ka ni Jesus Christ, kinasingkasing ang mabugtong first nga manluwas, you are right subject to baptism. Muna na siya. Then ikatulo atong istoryahan siya bahin sa right mode. Ang right mode of baptism dengan tubig. Dili ka lang pisik-pisikan na siya. Paras namo sa una sa Mississippi may pisik-pisikan naman may ang among baptism. Ang dili ko na ingon ng Bible, si Jesus Christ gibautismohan daghang tubig. So gahapon abi na mo dili na ako paminaw dili pa siguro kaya sa tubig ba katong swimming pool dito sa Balan Bingbing. Ginaog yun dili na anperne, ginaog niya.
Ya, kung naugon ba, kung pwede na ba. Naabot man sa iyahang paawa na nun, mabasa iyahang shorts. Naabot naman. Siya nga, pwede na ni Kuloy. So, sige, okay, pwede na siguro na. Nya dito napita kay lalong pa man, lalong gamay. Dahil dugay-dugay pa may nag-lecture, na lalom-lalom yun, pag abot sa among panahon nga baptize, nalunod yun sa tibok tubig, nahayang yun siya. So, na mo kalipay ka pong adlaw. Okay, so, dito magdugay, dali naman na itong mensahe karon. Kani itong mensahe karon, kuha na siya kanang paminaw lang mong maayo kay murag makaingon kang dili ni katuhuan, pero mao ni ang pulong sa Ginoo. Mao ni bisag ako gani naglisod ko ani ni pag-adapt, pero mao man ni ang pulong sa Ginoo. So mao na nga ato gini barugan. Okay, so manindog ta ato nang basahon na nang nagpadayon ta study sa Book of Romans. Romans chapter 6, murag tama ni sa sige lang. Ato na yung duha man ka slides. Okay na mo? Romans chapter 6, verse 8. Kamoy basa na, ready, read. Verse 9, go. Verse 10, go. Verse 11, go. Verse 12, go. Verse 13, go. Verse 14, go. Okay, thank you mga apo ta. Amahan naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa privilege nga makaduol kami sa imong trono sa grasya. Salamat Ginoo nga kami nga imo mga anak amahan. Anytime makaduol kami kanimo. Salamat kayo nini nga kahaponon. Salamat sa mga awit. Salamat Ginoo sa bisan piano. Salamat amahan sa among pagtulunan sa Sunday School, nindot kayo amahan. O salamat Ginoo sa mga nindot nga awit sa choir, makaligon sa atong kasing-kasing, makaandam sa atong pagpaminaw, sa among pagpaminaw sa imong pulong. Amahan naman langit nun, nini nga kahaponon akong ipangamuyo kanimo Ginoo, nga mga padayon kami, uban sa kaligon sa mga pagtuo diha kanimo, o nini nga kahaponon, tabuni kami sa bililhon nimong dugo, aboga ang mga evil spirits o ang devil pinagis dugo ni Jesus Christ. Among ipangamuyo amahan ang matag usa pasabta sa imong pulong amahan. Kaingon ikaw mangayo mig wisdom, maghatag kag wisdom abundantly. O amahan nining kahapon ihatag na mo Ginoo ang wisdom na makasabot sa imong mensahe. Kini among pag-ampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among pugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Mao ni ang atong inyong gibasa karong kahaponon. Ingon din karon kung kita patay uban ni Kristo, o kung kita patay uban ni Kristo, kita nagtuo nga kita usab mabuhi uban kaniya. Una ang verse 8. Verse 9. Nga lahibalo nga si Kristo ingon nga nabanhaw na gikan sa mga patay, dili na mamatay pa. Ang kamatayon wala na gahom ibabaw kaniya. Verse 10. Kay diha nga siya namatay gayod ngadto sa sala sa makausa. Apan diha nga siya nabuhi ngadto sa Dios. Verse 11. Sa sama nga paagi
Kaning verse 11 paminaw og maayo ani kay dinhi ang nindot kay nga mao ni ang makaingon ta nga mura di katuhuan pero mao na ang pulong sa Ginoo. Mao dire. Sa sama nga paagi isipan ninyo usab ang inyong mga kaugalingon nga patay na gayod ngadto sa sala apan buhi ngadto sa Dios pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Verse 12. Busa ayaw tuguti ang sala nga muhari diha sa inyong may kamatayon nga lawas aron kini inyong tumanon sa mga pangibog nini. Verse 13. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong ngadto sa sala apan itugyan ang inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios. Sama niadtong mga buhi gikan sa patay. Ug ang mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong ngadto sa Dios. 14. Kay ang sala dili makahari ibabaw kaninyo. You see? Kay ang sala dili makahari ibabaw kaninyo, ibabaw ni kamo nga nangasave. Kay kamo dili man ilalom sa balaod apan ilalom sa grasya. So mao na ang atong mensahe. Itong mensahe nagpadayon niya siya free at last part 2. Free at last. Gawas nun sa katapusan. Gawas nun sa katapusan. Part 2 niya siya. Kay, ang part 1 niya siya mauni ang points na to. Part 1, the truth of our past. Ang kamatuoran sa atong nangagi, sa atong kagahapon. Atong nangagi, the truth of our past. Ang part A na is the reality of our death. The reality of our death. Kita nga saved. Yun dahil. Kaning nga verse, nagsulti nato sa tino kayong pulong nga kita nalansang uban ni Jesus Christ. Ikaw nga believer, nalansa kita nga believer, ako, ikaw, nalansang ta uban ni Jesus Christ. Mauna ato nabasa sa verse. This verse tells us in a certain terms that we are crucified with Christ. That is, when He died on the cross, datong panahon nga si Jesus Christ namatay sa cross, the old man of sin died with Him. Ang atong old man, ang atong karaan nga pagkatao, baiglaki, sa sala, namatay uban kaniya. Our old fleshly nature was forever put to death on the cross. Ang kaning karaan nato nga unod-nun nga natural ba, hantod sa kangturan, namatay ni, gibutang ni sa kamatayon dito sa cross. Natong gilansaw si Jesus Christ sa cross. So, mao ni kamatuoran. Mao nang kamatuoran. Part B, the results of our death, ang resulta sa atong kamatayon. Kung kita tinuod nga namatay, dayon, unsa man ang resulta ani sa atong kinabuhi. Muna na siya. So, doon ay tulo ka pulong kang i-mention din ni Paul sa atong gibasa atong verses 6 to 7. Number 1 is, that the body sin might be destroyed. That the body sin might be destroyed. Doon sa may bot pasabot anang destroyed. Ang bot pasabot ana nga ang old sinful nature nato has been rendered ineffective. Dili na siya epektibo. Mao na ang atong old sinful nature has been rendered ineffective. Number 2, that we should not serve sin. Nga dili na ta mo alagad sa sala. The result of this death of the old nature is that we are free from its wicked influence in our lives. Gawas to na ta sa influence sa atong kinabuhi. Number 3 is that we should experience true spiritual freedom. That we should experience true spiritual freedom. Again, atong natunan ato isa Domingo nga si Paul iyang gigamit sa iyang analogy, sa iyang pagtandi ba sa kamatayon, physical nga kamatayon sa tao, pagpadayag niya sa kamatuoran
nga kita namatay ta sa sala. Ang physical death sa tao, ang tao kung mamatay sa physical death, wala na siya magkinahanglan. Wala na siya, di na siya minom tubig, di na mukaon, di na maibog kung sa padiha. Patay na ko, physical death. Ingon na po ang kamatuoran nga kita namatay ta diha sa sala. Na siya. Mao na ang part 1. Now, karon ang part 2, mao niya siya. The truth of our position. Ang kamatuoran sa atong kahimtang, atong posisyon. The truth of our position. Now, ang part A na, mao ni siya, our placement in Christ. Ang nahimutangan nato diha ni Jesus Christ. Now, you can follow my statement diha na slide, ako gibutang diha. We need to understand that we, ikaw, ako, kinsa saved ta. We need to understand that we who died with Jesus at Calvary also arose with him from the tomb. Ano siya? When he died, we died. Kita nga believer. When Jesus Christ died, kita usab namatay. We died. When he arose, we also arose. Siya nabanhaw, kita po nabanhaw. We are in him. So, what affected him has affected us. Unsay naka-apektar ni Jesus Christ, naka-apektar po na nato. So, it stands to reason, nagbarog tas sa katarungan nga if the believer is identified with Christ in his death, we are also identified with him in his resurrection. So, when he died, we died. When he arose, we arose. And just as he was altered after the resurrection, so too believers are changed by being allowed to partake of his life right now. So na-change man si Jesus Christ pag humanyag, pagkabanhaw, ang iyang lawas, glorified body. So, glorified body, nahimo siyang glorified body, kanang lawas nga, di na matutan, di nakapuyan, dili na, wala na tanan. So, yung ala po ang believer, ma-change po siya, nga matugutan siya, nga mapartik siya sa kinabuhi ni Jesus Christ right now. Right now, karon. Now, the idea here, ang idea ani niya, dinhi is not, dili ang atong kinabuhi nga nasa langit. Ito ang Jesus Christ sa langit. Dili, ang idea ani is not of life in heaven, but of everyday life right now. Everyday life right now. Atong basahon sa ning John chapter 10, verse 10. Basahon sa nato ha. John chapter 10, verse 10. Itong basahon. John chapter 10, verse 10. Kami basahan ng John chapter 10, verse 10. Ready, read. Okay. Gipula na siya tungod kay si Jesus Christ gasultian na siya. Ingon siya, ang kawatan wala nag-anhi apan aron sa pagpangawat o sa pagpatay o sa paglaglag. Ingon diri si Jesus Christ, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi og nga sala og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Muna ang isulti ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10. So, just as Jesus came forth out of death to live a new life, kita usab nga believer na banhaw usab ta gikan sa adtong pagkapatay sa atong sala o maglakaw ta nga bag-ong kinabuhi pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw. Mauni ang pagtulunan nga gisulti ni Paul sa 2 Corinthians 5:17. So ato ni basahon na balhin naman po ni 5:17. Ingon diri 2 Corinthians 5:17. Kaboy basa na 2 Corinthians 5:17. Read.
Ano giingon ni Paul? Ano giingon ni Paul? Ingon siya, busa kon si bisan kinsa nga tao anaa ni Kristo mining save ka, siya usa ka bag-o nga minugna. Kinsa minugna ang daan nga mga butang nga wala na. Tanawa ang talang mga butang nga bag-o na. So, ingon ana ang kahimtang sa tao. Sa tao. Doon na, when you are saved, gitawag ka nga new creature. Mauna nga, kita ligon yun nga mubarog, ang usa ka saved, dili na siya makasala. Ang makasala, body. Ano siya? Ano ni siyang tao ha? Ang tao, muna siya. Body, soul, and spirit. Kaning spirit na to, dili ni maka-dead na siya. Kay, samtang dili pa ka-save, dead na siya. Kay, nakasunod ni sa sala ni Adan o ni iba. Then, mauna ang tao, body, soul, and spirit. Body, makita ninyong body. Ang soul, kanang inyong mga pagbati. Mga na inyong feeling. Muna inyong soul, diyan na spirit. Ang anong tulo man po ng Ginoo God. Tulo ang Ginoo, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Nya ingon Biblia gihimo ta sa image sa Ginoo. Muna tulo po ta, body, soul, and spirit. Okay, man na siya. Now kaning spirit na to, dead na siya. Nyatong panahon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, dayon gidawat nimo si Jesus Christ or ang gospel kinasing-kasing without your knowing yun ang pulong sa Dios, masilyuhan ka sa balaang espiritu, musulod ang balaang espiritu dire. Kanang atong espiritu maingon na sa Holy Spirit nga anak na ka sa Ginoo. So kana na ang duha ana na siya, mao naghinganlan og new creature. New creature. Dili na siya makasala. Kaya naa diha ang Holy Spirit. Kisa may makasala ani kani body. Kani body. Now, kano sa man ang body nga muundang mo papakasala. Natural, kung mamatay na siya, muundang na papakasala. Kano sa na siya masave, unya na sa panahon sa rapture. Muna na siya. Muna ingon din busa, kung si bisan kinsa nga tao, anaan ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna, new creature. Ang daan nga mga butang nga wala na. Tanawa ang tanang butang nga bag-o na. Okay, so mauna na siya our placement in Christ. B, our pattern in Christ. Our pattern in Christ. Now, just as Jesus enjoys permanent victory over the grave, samtang si Ginoong Hesus nagkalipay siya sa iyang permanente nga kadaogan batok sa lubnganan. Hebrews 7:25. Kamoy basahan ng Hebrews 7:25. Kamo tanan, ready read. Na siya. So, just as Jesus enjoys permanent victory over the grave, the believer, ikaw nga believer, ako nga believer, enjoys permanent victory over sin. Kinsa man ang giingon ako nga maka-enjoy ka sa victory over sin, katong giingon ako ganiha nga new creature. Ang imong kalag nga naa na diha ang Holy Spirit, dili na makasala. Now, ngano man lagi ang tao makasala ang tao, ang body ra ang makasala body. So ingon dire, the believer enjoys permanent victory over sin. We have been given the privilege of living a victorious life by the power of His resurrection. Now, I am aware that our daily experience is often different from what I am telling you this afternoon. Ako aware ko nga ang atong matag-adlaw nga experience kasagaran ni lahi gyud ni sa unsay akong gisulti ninyo karong kahaponon. You may be a person who has tried repeatedly to live for God and has failed miserably again and again. Posible, ingon ang possibility nga ikaw siguro ang tao nga ning sulay gyud kag balik-balik nga
magkinabuhi gyud ka alang sa Ginoo. Pero napakyas ka uban sa imong kasubo. Na failed ka miserably, dayon ingon ana ang nahitabo sa imong kinabuhi. Now, kung tinuod ni sa imong kinabuhi, that is true, let me just encourage you to continue. Encourage ti kang magapadayon ka. It may not seem like the old man is dead. Muna kung ingon ninyo ganiha nga kaning mensahe makaingon ta nga mura magdili tinuod ni pero mura mag maugo ni giing gisulti sa pulong sa Ginoo. So, mao ni atong guburugan. So, ingon siya, it may not seem like the old man is dead. Murag makaingon ta nga ang atong old man wala man mamatay. But God said he was. Pero ang Ginoo, ingon ang Ginoo, ang imong old man namatay. Ingon ang pulong sa Ginoo, ha? So, since he is, we need to learn to reckon with him. Munang ingon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan makatunta isipon nato nga patay ta sa atong daan nga sala, old man. So, when we can learn to see our flesh as being dead, sa panahon nga makakaton na ta pagtan-aw nga atong flesh nga patay na ni siya, then naata sa dalan sa permanent victory. We are in the road to permanent victory. Now, naistorya ba? I remember, mao na ang story. I remember as a child, doon ako mao na ang istorya na kaning bataan na kahinumdum siya. I remember as a child being told of the wampus cat. Wampus cat. Nangita ko ani wampus cat sa 18th dictionary. Medyo ko kita. Wala ko kita kung sa kaning wampus cat na. Pero mao na ang iyang description. I remember as a child being told of the wampus cat. There were supposedly some sort of vicious wild cat, mga wild dining cat. Why matod pa. These were supposedly some sort of vicious wild cat that for some reasons loved to live behind the old oak trees in my grandparents' side yard. So mao ni ang iyang nahinumduman. Nga doon ako na wampus cat nga kana kunong naa ko no nagpuyo diha ng oak trees sa yard sa iyang lolo, dagko na kay itong oak trees ito, naa ko no nagpuyo ng mga wampus cat diha niya ng lugar. Now, gisultihan siya nga kung mugawa siya sa balay sa gabi kuyaw kayo. So, dili ka mugawa sa balay magabi kay kuyaw kayo. Labi nagmaduol ka anang dagko kayong kahoy. Why? Kay igingnan siya nga daghan ko ng mga bata diha nga nanggisinggit ng mga bata nga tuwa dito atong forest nga daghang oak trees. Dayon wa na kuno makita pagbalik. Wa na kuno makita itong mga bata nga naglakaw dito niadto atong forest. So sa iyang hunahuna karon, sa iyang hunahuna in his intellectual level, nahibalo siya nga wala mo gyud mga butanga. Nahibalo siya sa iyang hunahuna lang wala mo gyud mga butanga. So ang iyang pasabot ba nga iya man yung gipangita gyud unsay picture anang wampus cat nga makahadlok kayo then mubuga kuno sa iyang laway dayon gipangita na niya dito ang picture sa encyclopedia. Pagpangita niya dito wala mo yung picture dito. Wala mo siya kitag picture. So nakaingon siya nga wala gyud na dai nang wampus cat. Wala man gyud nang wampus cat dai. So na ako na mga kasikas kuno diha sa kangit-ngit, labi na kanang paingon kuno atong daghang old oak trees nga moabot dito niya o
makadungog po itong ubang kuno mga bata sa lambalay. Una na siya, wala siya. Now, then, there came a night when this fear had to be dealt with. Doon ay niabot ko nung gabi nga katuyang kahadlok ko no, iyahan na gyud tong matestingan na gyud ko no to. Nakahinumdum siya nga nagdula sila hide and seek ba tago-tago ba kaya na alam ng bata pa ta. Nakahinumdum siya nagdula kuno sa hide and seek. Dayon wa naman siya tuan nga mutago siya. Wa naman siya tuan nga mutago siya. So ning adto siya ni decide siya nga dito siya mutago atong katong oktri. Dito na lang siya mutago kay wa man siya kataguan, wa man siya laing kataguan. So sa on one level ingon siya murag ang iyang tiyan kuno murag gaguro kuno iyang tiyan sa kadlok. Samtang ning adto siya nagpaluyo kuno siya atong kahoy. Atong dako kay kahoy murag bilain kuno iyang tiyan ba. Ang iyang kasing-kasing kuno murag buto-buto kuno sa kadlok. Pero ang iyang huna-huna nagpahinumdom siyang kasing-kasing nga kanang wampuskat dili gyud na sa real. Mao na iyang kanang wampuskat dili gyud na real yun. Well, ning adto kuno sa tago siya dito atong saka kuno siya atong kahoy. Saka siya atong kahoy. Ang iyang kasing-kasing o ang iyang baba kuno unsay iyang nakita dito? Wala siya nakita. So, ingon siya tinuod gyud ay sa akong unsay akong nahibal-an nga tinuod di ay nga wala gyud nang wampuskat. I have been able from that moment to this to reckon one postcard to be fiction. So kada adto iyahan nang sugad ato panahon na iyan nang maisip nga katong one postcard di ay huna-huna ra to. Fiction ra di ay to siya. So even now when I am outside at night kung gawas siya sa ilang balay sa gabi and here na ako ni mangagi nga murag dagko kay mga hangin nga gikan adtong mga kahoy ang iya ko nung mahinumduman sa gamay pa siya ang kahadlok nga ma-resurrect ba themselves o ma-persuade siya nga kadtong wampuskat mahimo kuno to nga mura mag-real po kuno kay naam gyud mosaba kuno pero nahibalo siya and siya I know better therefore I can reckon them to be non-existing. So siya ingon siya nga makahunahon ako bisag magkaron gani makahunahon ako naay magtingog-tingog din gikan atong kahoy kayo amura naam gyud tong wampuskat kag isultin la sa una pero akong nahuna-huna akong giisip nga wala gyud na sila non-existing gyud na sila. Okay, so nakita nimo ang parallel ani? Do you see the parallel? Ang parallel ani ng story ba? We must come to the place where we are willing to accept the word of God. So, kinahanglan nga moabot gyud ta aning panahon na nga diin willing gyud ta mo accept sa pulong sa Ginoo as our reality regardless of what we think or feel. Ano na siya? Akong gusto ipasabot na niya siya. So, God says that we know, ingon sa verse 6, that the old man is crucified with Christ. Na ingon sa mo nang gisulti sa Ginoo nga. Kita nahibalo nga ang atong old man of sin crucified with Christ na siya. We also know sa verse 9 that we are living a new life in Him. Therefore, we must strive to walk in this reality. It is the only path that leads to victory. So, ana lang nga, murag maingon ka nga, makaingon ka nga, murag magdili, patay yun ning, dili man patay akong old nature. Pero mauna gisultis pulong sa Ginoo. So, mauna nga, unsay gisultis pulong sa Ginoo, dawato na nato.
kay pulong mo na sa Ginoo. Number 3, the truth of our potential, ang kamatuoran sa atong mahimo. The truth of our potential. Ato mabasa na sa 11 to 14. Okay. Part A is, he speaks of a reckoning. Nagsulti siya bahin nga anang ato kuno i-reckon atong isipon, atong isipon, atong hunahunahon. Now, ingon diri, maka-follow, you can follow that. Ingon diri, if it is true that I died with Jesus, then I must account myself to be dead to sin. Ako lang I will remind you that this is an accounting term. Kanang accounting term na siya. It means to add up all the facts and come to a proper submission. Mauna sabot sa account. Kami, sige may aning tubang ani. Ambot pasabot na, imo nang i-add tanan mga kamatuoran, then aron makaabot ka sa insakto nga kwintada. Now, the only way the facts add up is that you and I, that is, we who are saved, are dead to sin. Are dead to sin. If I also arose with Jesus, then by the same reasoning, I am alive to God. You are alive to God. The old man is dead. Maunang gisultis pulong sa Ginoo. The new man is alive. While I am to be dead to the works of sin, the works of the flesh, and the works of the devil, I am to be alive to the things of God. To the things of God. In His Word, in His work, in His worship, and in His will, and in His ways. Sa mga pamagi. Now, the whole idea is that we who are in Christ are to follow after the things that speak of our position in Jesus Christ. Not the old nature is to be the motivation for all we do in life. Part B, he speaks of relinquishing. Nagsulti siya nga imo i-relinquish ba? Imong buhian na. Now, kaning nga verse 12 to 13, Romans 6:12 to 13, nagsulti ni nato nga busa, ngunit ingon ni Paul, busa ako naghangyo kaninyo mga igsuon pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. Verse 2, og ayaw pagpahiuyon nining kalibutana, apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, nga inyong masuta unsa ang maayo og makapahimuot og kahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ngani mangod atong kahimtang na saved ta. Ang atong hunahuna, karaan pagyapon ba? Wala pagyud mawala. Mo nang ingon dinhi nga ayaw pagpahiuyon ini kalibutan na apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Mo nang ingon ni Paul nga bag-uha na inyong hunahuna. Kaya nga naman naapagyud diri ang karaan natong hunahuna. So, mao na ang Romans 12:1 to 2. So we are to present these bodies, ang imong body, akong body, to the Lord as His instruments for His use, nga magamit sa Ginoo. While this old fleshly nature is dead and must be treated so, these bodies can be used for the glory of God. Muna gisulti ni Paul in the book of Galatians chapter 2, verse 20. Ingon dito sa Galatians 2, chapter 2, verse 20, ingon siya, I am crucified with Christ, ingon si Paul, nevertheless I live. Siya, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Muna gisulti ni Paul in the book of Galatians. So,
To accomplish this, we must yield total control to the Lord Jesus Christ. Ato ning ihatag ngadto sa Ginoo ang control sa atibuok natong kinabuhi. Okay, so mo siguro na ang second to the slide. He speaks of releasing. He speaks of releasing. Gasulti siya nga i-release na siya. So, by virtue of the fact that we are dead and risen with Christ, we have been forever released from the dominion of sin. Wala na ang atong kahimtang. By virtue of the fact that we are dead, kay believer naman ka, dayon si Jesus Christ namatay, din labanhaw, yun dire. By virtue of the fact that we are dead and risen with Christ, we have been forever released from the dominion of sin. We are not its slave any longer. Dili na ta ulipon sa sala. Kani atong unod, atong flesh, ang kalibutan o ang devil, wala na siya'y kontrol sa anak sa Dios. Wala na siya'y kontrol sa anak sa Dios. We are free in Christ. Doon natin kagawasan kay naatan ni Jesus Christ. Doon natin kagawasan nga magkinabuhi alang ni Jesus Christ. We are free. Doon natin kagawasan. Doon natin kagawasan gikan sa balaod o sa penalty sa balaod. Doon natin kagawasan doon natin kagawasan pinagi sa gahom sa grasya sa Ginoo. Free to live for God. Doon natin kagawasan nga magkinabuhi alang sa Ginoo. Doon natin kagawasan nga maingon ta, no to sin. Naataan ang kagawasan. So mauna ang atong conclusion. Why does it seem that so many Christians struggle with sin? I think the answer lies in the fact that they have failed to see themselves as they really are. Wag na nato makita ba? Hinaot pa makita nato na karon. They have never grasped the truth that they are dead to sin but alive to God. So, ako na lang ng tiwason, akong akusulti ha. They have never faced the fact that when sin and temptations come along, they do not just have to give in and go along. They are free to say no and to live for Jesus. If we learn nothing else from the book of Romans, katong gitunan, let us learn the fact that we are dead to sin because we were crucified with Christ. Let us learn that what happened to Jesus Christ has happened to us. When He died to sin, we died to sin. When He arose in victory, we arose in victory. We are no longer slaves, dili na ta ulipon, but we are free. Mga igsoon, the devil knows that if you are saved, you do not belong to him. Nahibalo ang yawa na kung luwas ta, dili na ta yaha. Hawa naman lang nun, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, umahan na sa ilang likurana, nagaluhod, ang mga nagalingkod. Neneng kahapon nun, amahan. Akong ipangamuyo kanimo amahan kung unsa man ang ilang tinguha sa ilang kasing-kasing. Ihatag kanila Ginoo. Sumala sa imong kabubuton. Apan kini mong ulipon Lord, isip maoy ay mong gitugutan nga magdumala nining imong katawhan. Mao ni akong pag-ampo diha kanimo amahan. Nga ikaw nga mong Ginoong makagagahom, magpanalangin sa matag usa o magbantay gyud sa matag usa. Kaduha amahan, akong imong gitahasan nga magdala ni ining mga katawhan. Nangamuyo ako nga ikaw nga among Dios nga makagagahom, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga nasa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa.
Amahan, dini kahaponon, ikatulo na kong pangamuyo diya kanimo nga ikaw nga among Dios nga labing amahanan, magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan naman langit nun, kinamong pagampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindot ba? Okay, alas na pagtapos, akong gihangin matagosal. Let's all rise. As we sing our last song, we're going to sing Make Me a Blessing. Amen. Okay. First stanza. Ready, sing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Verse 2. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His part to forgive. Others will trust Him if only you prove. Through every moment He'll live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Verse 3. Give us what's given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed, and to your mission be true. We thank you, God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa imong mga anak na nagsimba karon. Salamat, Lord, sa imong gipanggamit alang sa pagpakaon sa imong pulong. And salamat sa Holy Spirit, Lord, nga napasabot ka na mo, pinagi sa imong pulong, O God. Pray, Heavenly Father, samtang kami magapamauli karon, bulag-bulaga kami ubans na kong kalipay, kalinaw,
amo ginapangamuyo ng fruit of the Holy Spirit, Lord, itagana ni mo alang sa matagusa. And we pray, Heavenly Father, ang ikaw mag-bless yung pastor, i-bless ang matag members sa nga church, i-bless, Lord, ang mga nanggibiyahe, i-bless, Lord, bisan pa katong mga nasbalatian nga makabaton sila kaayuhan. Kining tanan namahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon ng ngalan ng Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.